Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Agoo, mga motorcycle enthusiast nakibahagi sa La Union Loop version 2.0 para isulong ang turismo sa lalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nakipasat tagiti managayat ti motor agpada alalaki ken babay baya ti La Union Loop version 2.0 idi Sabado Marso 2. Paset daytoy ti panakarambak ti Mayka sang agasot 74 nga anibersaryo ti panakaipasdak ti probinsya ti La Union muno ti Ayat Fest 2024. Rinikos ti agarup innam agasot a motorcycle riders ti entero probinsya. Babayan iti 2 agasot 30 kilometro a fun and eco ride tapno bista nagiti na dumaduma a tourist destination iti probinsya. Maysa ka dagiti special guest ni Senador JV Ejercito nga advocate ti motor tourism kastamad dagiti lokal nga influencer ti social media ken personalidad ti telebisyon kaskada Clea Pineda, Catrice Querolf, Bernadette Reyes ken Navjot Singh muno ni Mr. Nobody Duty. Inyuswa ti gobyerno provincial ti La Union iti panikitinulong ti Philippine Motorcycle Tourism ken La Union Vibrant Riders Federation ti nadakamat nga aktibidad tapno may pangato ti panakamo iti aglawlaw bayat amay tandudo ti kinapintas ti La Union. Panggapay daytoy nga itampok dagiti akam ken gapuanan dagiti babay iti panang sigurado iti panakasustener ti aglawlaw. Na kompleto dagiti nakipasat ti eco challenges kadagiti na dumadumang estasyon anay kabil iti 5 tourist attractions ditoy probinsya. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Coastal Clean-up Drive matagumpay na isinagawa ng PNP sa Giwan Eastern Samar. Ang detalye ng balita ito mula kay Dayan Camplon. Malang puson nga nagdumarahin coastal cleanup drive activity ang mga personal han ni Giwan Municipal Police Station habaybayan han na sulangan ni Giwan Eastern Samar. Nasabing aktibidad in pinangunahan ni Giwan Municipal Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Dexter Idilio. Kabakyangan mga opisyalis sa nasabing barangay, mga health workers, barangay tanod, 4-piece beneficiaries, kabataan na kontra droga, terorismo o kikidat, ngan pirang faith-based volunteers. Panuyan ng aktibidad nga tagan hindion, ito na importansya na pag-ataman hiton aton kalibungan. Ngan mapahitaas pa ito na hibabruan han katawhan, kasumpay hito na clean and green environment. Sugad man pamaagi gihapon ini hapag-iban, hiton diri maupay nga epekto han climate change para makabuot ang hingyap para han makabag-o nga Pilipinas. Tikag didiha syudad han Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Higit 20 na magkasintahan ikinasal sa civil mass wedding sa Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Dungan nga gikasal ang 23 kaparisan sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte niadtong Lunes, Marso 4. Mismong si Mayor Edito Mulig kinsang nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan ang ipahigayon sa civil mass wedding nga gisaksihan sa mga pamilya ug higalas sa magikasal, opisyales ug mga empleyado sa lokal nga panggamhanan. Ang maong kalihukan libreng gitanyag sa LGU St. Bernard gikan sa paghikay sa mga kinahanglang rekisitos hangtod sa reception sa mga nagigugmaay nga naninguha nga imong opisyal ang ilang relasyon isip magtiayon sa mata sa balaod sa komunidad. Atol sa mga kalihukan gipahinumduman ang mga magtiayon nga ipatigbabaw kanunay ang gugma ug pagsabot sa usa't usa aron mulungtad ang relasyon. Gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini sa Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ria mula dyan sa Sogod at yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao.
Mula sa Cagayan de Oro, DILG Memorandum Circular Number 2024-003 nakatakdang suportahan ang Department of Agriculture sa Northern Mindanao Region. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Orellana. Ubos sa Department of Interior and Local Government o DILG Memorandum Circular Number 2024-003 gitak ng suportahan sa Department of Agriculture sa Northern Mindanao ang rollout sa Kadiwa ng Pangulo o KNP sa tibok probinsya sa Bukidnon. Atol sa Bukidnon Provincial Price Coordinating Council First Quarter Meeting bagoy pa lamang, girepresentar sa DILG ang mga importanteng punto sa MC number 2024-003 nga pasiugda sa mga taha sa matag ahensya sa gobyerno. PA10 Regional Executive Director Carlene Siculiado miingon nga ang KNP nagtumong sa pagdasig sa paggasto sa mga konsumidor o paglukso sa lokal nga ekonomiya pinaagi sa pagsuporta sa mga local farmers, pagbaligya sa agri-products, paghatag og mga oportunidad sa merkado ug pagsiguro nga andam ug makatarunganon nga presyo alang sa katawhan. Ang DA Norman mipasalig sa pagsuporta sa lakang sa Bukidnon Provincial Government na ilusad ang KNP sa tibuok probinsya. Isip KNP lead ang DA gitahasan sa pagsiguro sa igong supply sa mga produkto sa agri-fishery. Gitahasan usab ang DA sa pagtaho sa gidaghanon sa mga namaligya sa ilang kinitaan sa matag KNP nga misalmot. Pinaagi sa Agribusiness and Marketing Assistant Division, gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kiniseta sa Orellana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. planong gawing Food and Fisheries Production Center ang Basilan. Agri-fishery na potensyal ng probinsya pagtitibayin. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Taplan niya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. as a Food and Fisheries Production Center El Basilan, irefroza ko na potensyal ng agri-fishery na mensyon na probinsya, basa na mensahe dali Elena Peace Offering Ceremony na kasinyangan monument para kay mahatalang resitamiente. Asegun pa kun Presidente, por eso necesita ayuda con el Basilan para pwede abrir el magkapotensyal na agri-fishery kay grande ayuda este para na food security del nasyon. Ya asiguro tamin el suporta del gobyerno na mensyon na probinsya para na makaplano ko sa asa el gobyerno lokal para na progreso del Basilan. Asegun kun Presidente Marcos Jr., takuniwalang siyempre el asosasyon del gobyerno, magagobyerno lokal y autonomous government para asigura el continuando progreso na Basilan y otros pa mga lugar antes talya ma-areas of conflict na nasyon. Desde la ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Humigit kumulang 9,000 senior citizens sa lungsod ng Iligan nakatanggap ng national pension mula sa DSWD. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Muabot sa 9,000 ka senior citizens sa Iligan City ang nakadawat sa ilang national pension gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD karong bago lang nga nilabay na adlaw. Matag usa kanila nakadawat sa 6,000 ka pesos nga gitagana alang sa tanang benepisyaryo sa maong programa. Gipangunahan sa DSWD Region 10 ang pag-apod-apod sa pension sa mga senior citizens uban sa ilang opisyal nga representante nga si Miss Bia Nicole Mendoza. Ang city government sa Iligan ubos sa pagpapangulo sa ilang maayong mayor nga si Mayor Frederick W. Xiao. Mapasalamaton si Mayor Xiao sa hinanali og organisado nga pag-apod-apod og pagbayad sa pension sa mga senior citizens sa nagkadaiyang komunidad sa Dakbayan. Diin mismo ang grupo sa DSWD Region 10 ang miadto sa mga lugar sa mga benepisyaryo. Dugang sa mayor nga ang mga programa sama sa national pension alang sa mga tigulang nga residente sa Dakbayan usa ka dakong testamento o lakang nga nagpakita sa padayong nga pagtahod bili og pagkatiman nga gihatag sa matag tigulang nga lumulumpyo sa Iligan.
Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, ng ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito.